Sa isang liblib na baryo sa gilid ng kabundukan ng San Isidro, nakatira ang isang lalaking kilala sa pangalang Lando. Isa siyang simpleng sabungero. Walang lupa, walang malaking bahay, at lalong walang impluwensya. Ang tanging puhunan niya sa buhay ay ang kanyang mga alagang manok at ang paniniwalang balang araw, aangat din ang kanyang kapalaran. Tuwing madaling araw, bago pa sumilip ang araw, maririnig na ang tilaok ng mga manok sa likod bahay ni Lando. Isa-isa niyang nililinis ang kulungan, pinapakain ang mga alaga at kinakausap ang mga ito na parang mga tao. Hoy tigre, ikaw ang aasahan ko sa susunod na laban. Bulong niya sa isang matikas na pulang manok na may matatalim na mata. Ngunit sa kabila ng sipag at tiyaga ni Lando, palaging malas ang kapalaran niya sa sabungan. Minsan panalo, madalas talo. Kung manalo man, sapat lang para makabayad ng utang at makabili ng bigas. Paulit-ulit ang ikot ng buhay, isang siklong hindi niya matakasan. Sa baryo, marami ang tumatawa sa kanya. Lando, tigilan mo na yung sabong. Hindi kaya yaman dyan. Pangungot siya ng mga tambay sa kanto. Ngunit hindi sumasagot si Lando. Ngumingiti lang siya kahit masakit. Sa puso niya may boses na nagsasabing hindi pa tapos ang kwento niya. Isang gabi, matapos ang isang mabigat na pagkatalo sa sabungan, naglakad si Lando pauwi ng pagod at bagsak ang balikat. Halos wala na siyang dalang pera, barya na lang sa bulsa. Umuulan ng bahagya at ang liwanag ng buwan ay natatakpan ng makakapal na ulap. Sa halip na dumiretso pauwi, napadpad siya sa isang lumang punong balete sa dulo ng baryo. Isang lugar na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Sabi nila, may engkanto raw dito, bulong niya sa sarili, sabay tawa. Kung totoo man, sana tulungan naman nila ako. Umupo siya sa ugat ng balete. Hawak ang isang maliit na sisidlang kahoy na naglalaman ng natitirang pustang pera. Napabuntong hininga siya. Kung may himalaman, ngayon ko na kailangan, sabi niya. Hindi alam kung kanino. Biglang may narinig siyang kaluskos sa likod ng puno. Hindi mo ba alam na bastos ang humiling ng walang pahintulot? Napatalon si Lando sa gulat. Tumayo siya at napalingon. Mula sa anino ng balete, may lumabas na isang munting nilalang. Maliit kaysa bata. Kulubot ang mukha, may mahabang balbas, at suot ang pulang salakot. Ang mga mata nito'y kumikislap na parang apoy. Ano ka? Nanginginig na tanong ni Lando. Ako? Ngumisi ang nilalang. Kaibigan, kung marunong kang rumespeto. Nanlambot ang tuhod ni Lando. Gusto niyang tumakbo, pero parang may puwersang pumipigil sa kanyang katawan. Di duwende ka ba? Tanong niya. Kung ano man ang itawag mo, sagot ng nilalang. Matagal na kitang pinapanood, Lando. Namilog ang mata ni Lando. Kilala mo ako? Alam ko ang bawat talo mo, ang bawat panalong hindi mo napakinabangan, at ang bawat gabing umuuwi kang gutom, pero may pag-asa pa rin. Tahimik si Lando. Unti-unting napalitan ng takot ang pagkagulat at pagkatapos, pagtataka. Bakit mo ako pinapanood? Tanong niya. Lumapit ang duwende at umupo sa ugat ng balete. Parang matandang kaibigang matagal nang kakilala si Lando. Dahil bihira ang tulad mo, sabi nito. Maraming sabungero ang gahaman, pero ikaw, may puso. Napayo ko si Lando.
Puso lang ang meron ako, pero hindi iyon sapat para mabuhay. Ngumiti ang duwende, isang ngiting may lihim. Paano kung tulungan kita? Tanong nito. Napatingin si Lando, biglang kumabog ang dibdib. Tulungan? Paano? May kapalit ang lahat, sagot ng duwende. Pero hindi pera ang hinihingi ko. Nag-isip sandali si Lando. Wala na siyang mawawala. Ano ang kapalit? Tanong niya. Pagkakaibigan, sagot ng duwende. At pangakong hindi mo aabusuhin ang biyayang ibibigay ko. Tahimik ang paligid. Tila huminto ang hangin. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lando ang kakaibang init sa dibdib. Parang may liwanag na unti-unting sumisindi. Ano ang ibibigay mo? Tanong niya. Mahina pero buo ang loob. Tumayo ang duwende at pumitik ng daliri. Sa lupa, biglang lumitaw ang isang munting sisidlang pilak. Binuksan ito ng duwende at sa loob ay may isang butil, maliit, kumikislap at tila may sariling buhay. Ito ang binhi ng kapalaran, sabi ng duwende. Ipakain mo ito sa isang manok na karapat-dapat. Hindi siya basta mananalo. Hindi siya matatalo. Nanlaki ang mata ni Lando. Totoo ba yan? Ngumiti ang duwende. Makikita mo. Inabot ng duwende ang sisidlan kay Lando. Pero tandaan mo, babala nito, sa oras na maging sakim ka, babawiin ko ang lahat kasama ang alaala ng gabing ito. Mahigpit na hinawakan ni Lando ang sisidlan. Pangako, hindi ko sasayangin. Tumango ang duwende. Unti-unti itong naglaho, kasabay ng pag-ihip ng malamig na hangin. Mag-isa na lang si Lando sa ilalim ng balete. Hawak ang sisidlang pilak. Nanginginig. Hindi sa takot, kundi sa pag-asa. Sa gabing iyon, umuwi siyang may ngiti sa labi. Hindi niya alam na sa sandaling iyon, nagbago na ang takbo ng kanyang buhay at nagsimula na ang alamat ng isang sabungerong may kaibigang duwende. Hindi halos nakatulog si Lando, buong magdamag. Paulit-ulit niyang binubuksan ang maliit na sisidlang pilak na itinago niya sa ilalim ng kanyang unan. Nandoon pa rin ang binhi, kumikislap na tila may sariling pintig, parang may buhay. Hindi ito panaginip, bulong niya sa sarili. Tuwing ipipikit niya ang mga mata, bumabalik sa isip niya ang mukha ng duwende. Ang matatalas na mata, ang misteryosong ngiti, at ang babalang binitiwan nito. Sa oras na maging sakim ka, bumangon siya bago magbukang liwayway. Sa labas, tahimik pa ang baryo. Tanging huni ng kuliglig at tilaok ng mga manok ang maririnig. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa likod bahay, kung saan naroon ang kanyang mga alagang panabong. Isa-isa niyang sinipat ang mga ito. May malalakas, may matatapang, at may iba na tila pangkaraniwan lang. Huminto ang kanyang mga mata kay Tigre, ang pulang manok na matagal na niyang inaalagaan. Hindi ka pa natalo na tuluyan, sabi ni Lando, habang hinahaplos ang balahibo ng manok. Pero hindi ka rin palaging panalo. Tumingin ang manok sa kanya, parang nauunawaan ang sinasabi. Huminga ng malalim si Lando. Kinuha niya ang sisidlang pilak, binuksan ito, at marahang inilabas ang binhi. Isang sandali siyang nag-alinlangan. Karapat-dapat ka ba? Tanong niya. Hindi alam kung sa manok o sa sarili niya nakatuon ang tanong. Tahuli, ipinasya niya. Dinurog niya ang binhi at inihalo sa kaunting mais at tubig. Maingat niyang inilagay sa harap ni Tigre ang pagkain. Kumain ang manok ng walang pag-aalinlangan. Walang kidlat, walang liwanag, walang himalang agarang nagpakita. Napakamot si Lando sa ulo. Baka nilolo ko lang ako. Ngunit ilang sandali pa,
Napansin niyang may kakaiba. Tumayo si Tigre ng tuwid. Mas tuwid kaysa dati. Kumintab ang mga mata nito. At ang mga pakpak ay tila mas mabigat. Parang puno ng lakas. Nang tumilaok ang manok, mas malakas at mas malinaw ang tunog. Parang may hamon sa hangin. Napaurong si Lando. Anong nangyayari sa'yo? Biglang may narinig siyang mahinang tawa sa likuran. Hindi ba't sinabi kong hindi mo agad makikita ang lahat? Mabilis siyang napalingon. Nandoon ang duwende, nakaupo sa bakod, parang walang pakialam sa oras at lugar. Bumalik ka, sabi ni Lando. Kailangan, sagot ng duwende, para tiyaking hindi ka agad masisira ng biyayang ibinigay ko. Napalunok si Lando. Ibig sabihin, gumana? Tumango ang duwende. Simula ngayon, iba na ang manok na yan. Mas mabilis, mas matalino, at higit sa lahat, marunong umiwas sa kamatayan. Kinabahan si Lando. Hindi siya mamamatay sa laban. Kung hindi ka magiging sakim, sagot ng duwende. Tandaan mo, hindi ako nagbibigay para pumatay, kundi para magturo. Nag-isip si Lando. Magturo ng ano? Ngumiti ang duwende. Ang hangganan, hindi na nakapagsalita si Lando. Sa unang pagkakataon, may takot na humalo sa kanyang pag-asa. Kinabukasan, kumalat agad ang balita sa baryo. May sabong sa bayan sa darating na linggo. Malalaki ang pustahan. Darating ang mga kilalang sabongero mula sa karatig lugar. Karaniwan, iiwas si Lando sa ganitong laban. Pero ngayon, iba ang pakiramdam niya. Isali mo na yan, Lando. Tukso ng kapitbahay niyang si Berting. Wala ka namang mawawala. Tahimik lang si Lando. Pero sa dibdib niya, may apoy na naglalagablab. Sa gabi bago ang laban, muling nagpakita ang duwende. Makinig kang mabuti, sabi nito. Huwag kang tataya ng sobra. Huwag mong hayaang masilaw ka. Panalo ba ako? Panalo ba ako? Diretsahang tanong ni Lando. Ngumiti ang duwende, pero walang sagot. Dumating ang araw ng sabong. Maingay ang sabungan, sigawan, tawanan at tunog ng salaping nagpapalit ng kamay. Maraming tumingin kay Lando nang makita ang dala niyang manok. Iyan na naman ang talunan, bulong ng ilan. Ngumiti lang si Lando. Nang pumasok si Tigre sa ruweda, biglang natahimik ang ilan. May kakaiba sa tikas nito. Tila hindi takot, tila sanay na sa tagumpay. Nagsimula ang laban. Mabilis ang kalaban. Mabagsik. Isang iglap. Tila tatamaan na si Tigre sa leeg. Ngunit umiwas ito sa paraang hindi pa nakita ni Lando kailanman. Parang alam nito ang susunod na galaw ng kalaban. Ilang sandali pa, bumagsak ang kalabang manok. Tahimik ang sabungan. Pagkatapos, sigawan. Panalo! Nanginginig ang kamay ni Lando habang tinatanggap ang panalo. Hindi kalakihan ang itinaya niya, pero sapat para mabura ang ilang utang. Habang naglalakad siya pa uwi, may halo na siyang tuwa at takot. Ganito pala ang pakiramdam ng panalo, bulong niya. Sa ilalim ng balete, muling nagpakita ang duwende. Iyan pa lang ang simula, sabi nito. Ang tanong, Lando, hanggang saan ka dadalhin ng puso mo bago ka lamunin ng kasakiman? Tumahimik si Lando. Sa gabing iyon, alam niyang hindi lang laban sa sabungan ang haharapin niya, kundi laban sa sarili. Mula nang manalo si Lando sa sabungan, nag-iba ang ihip ng hangin sa baryo ng San Isidro. Ang mga matang dati puno ng pangungutya, ngayoy may halong pagtataka at inggit. Hindi na siya basta
talunang sabungero sa paningin ng mga tao. Isa na siyang usapin. "Uy Lando, kailan ulit laban mo?" Sigaw ng isang lalaki sa tindahan. Ngumiti lang si Lando at umiwas ng tingin. Sa loob niya, may kaba. Ayaw niyang mapansin ng sobra. Sa likod bahay, mas pinagbubuti niya ang pag-aalaga kay Tigre. Mas maingat, mas tahimik. Parang may takot siyang baka marinig ng iba ang sikreto ng kanyang panalo. "Dahan-dahan lang tayo," bulong niya sa manok habang pinapakain ito. "Hindi tayo pwedeng magkamali." Ngunit ang swerte, kapag nagsimulang kumatok, bihirang umalis ng mag-isa. Isang hapon, dumating sa bahay ni Lando ang isang lalaking bihis na bihis. Malinis ang polo, makintab ang sapatos, at may kumpiyansang mangiti sa labi. Siya si Don Mando, isang kilalang malakihang pustador sa bayan. "Ikaw si Lando, di ba?" sabi nito habang sinusuri ang paligid. "Opo," sagot ni Lando, kinakabahan. "Narinig ko ang tungkol sa manok mo," diretsahang sabi ni Don Mando. "Gusto kong makita." Nag-atubili si Lando, pero wala siyang magawa. Ipinakita niya si Tigre. Napangiti si Don Mando. "Maganda, matapang, may mata ng panalo." Napasinghap si Lando. "Salamat po." "May laban sa darating na pista," dugtong ng lalaki. "Malaki ang pustahan. Kung sasali ka, sasagutin ko ang puhunan." Napatigil ang mundo ni Lando. "Gaano kalaki po?" Bumulong si Don Mando ng halaga. Halagang hindi pa nahahawakan ni Lando kailanman. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Lando. Paulit-ulit sa isip niya ang alok. Isang laban lang. Pwede na akong magsimula ulit. Sa ilalim ng balete, muling nagpakita ang duwende. "Alam ko na ang iniisip mo," sabi nito. Bago pa man magsalita si Lando. "Isang laban lang," sagot ni Lando. "Pagkatapos titigil na ako." Umiling ang duwende. "Ganyan nagsisimula ang pagkahulog. Pero hindi ba't ibinigay mo sa akin ang pagkakataon?" Giit ni Lando. "Ibinigay ko sa iyo ang daan," sagot ng duwende. "Ikaw ang pipili kung saan ka liliko." Tahimik si Lando. Sa unang pagkakataon, hindi siya sigurado kung alin ang tama. Dumating ang araw ng pista. Mas malaki ang sabungan, mas maingay, mas mabigat ang tensyon. Sa ruweda, nagharap si Tigre at ang isang itim na manok na kilala sa bilis at bagsik. Malaki ang pustahan, napakalaki. Habang hawak ni Lando si Tigre, ramdam niya ang panginginig ng sarili niyang kamay. "Ngayon ka magdesisyon," bulong ng duwende sa hangin. Hindi sa huli. Nagsimula ang laban. Sa unang mga saglit, tabla ang laban. Parehong may tama, parehong umatras. Ngunit sa isang iglap, tinamaan si Tigre sa dibdib. Napaurong ito at napasigaw ang mga tao. Nanikip ang dibdib ni Lando. Hindi. Biglang tumingin si Tigre sa kanya. Diretso, malinaw. Parang may sinasabing huwag matakot. Sumugod muli ang manok, mas matalim, mas mabilis. Sa isang galaw, bumagsak ang kalaban. Panalo na naman si Lando. Sumabog ang sigawan. Lumapit si Don Mando. Hawak ang makapal na bungkos ng pera. "Magaling ka," sabi nito. "Gusto kitang maging katuwang." Nakangiti si Lando, pero sa loob niya, may mabigat na bato. Nang gabing iyon, hawak niya ang perang kailanmay hindi niya inakalang magkakaroon siya. Ngunit sa halip na saya, kaba ang naramdaman niya. Sa ilalim ng balete, naghihintay ang duwende. "Mas malaki na ang nakuha mo," sabi nito. "Mas malaki rin ang kapalit." "Anong kapalit?" tanong ni Lando. Tumingin ang duwende sa kanya ng seryoso. "Sa susunod,
Sabi nito, hindi na sapat ang pangakong hindi ka magiging sakim. Kakailanganin mong patunayan. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lando na ang swerte ay hindi na basta biyaya. Isa na itong pagsubok. Lumipas ang ilang araw matapos ang pista. Ngunit hindi matahimik si Lando. Ang pera, na dati pangarap lamang, ay ngayon nasa ilalim ng kanyang higaan, nakatali sa lumang panyo. Bawat kalansing nito sa tuwing gagalaw ang kama ay parang paalala. May kapalit ang lahat ng ito. Sa baryo, tuluyan nang nagbago ang trato sa kanya. Libre ka naman dyan, Lando! Biro ng mga dati nangungutya sa kanya. Pakain ka naman, sabay tawa ng iba. Ngumiti siya, paminsan-minsay nagbibigay. Ayaw niyang masabing madamot. Ngunit sa bawat barya na umaalis sa kanyang kamay, may kung anong kumikirot sa dibdib niya. Parang unti-unting nababawasan ang katahimikan ng kanyang loob. Mas lalong dumalas ang pagdalaw ni Don Mando. May laban ulit, sabi nito isang gabi. Mas malaki pa sa dati. Napatingin si Lando kay Tigre. Natahimik lang sa kulungan. Malakas, buo, pero tila may lungkot sa mga mata. Kailan po? Tanong niya. Sa susunod na kabilugan ng buwan, sagot ni Don Mando. At gusto kong siguradong panalo. Sa gabing iyon, hindi agad lumitaw ang duwende. Naghintay si Lando sa ilalim ng balete. 1 oras, 2 oras. Tahimik ang paligid. Walang kaluskos, walang tinig. Nasaan ka? Bulong niya. Nang sa wakas ay maramdaman niya ang malamig na hangin, saka lang nagpakita ang duwende. Mas seryoso kaysa dati. Huli ka na, sabi nito. Sa ano? Nag-aalalang tanong ni Lando. Sa paghingi ng payo, sagot ng duwende. May desisyon ka nang binubuo kahit wala pa ako. Napayuko si Lando. Hindi ko alam kung tatanggi pa ako. Maraming umaasa sa akin. Talaga ba? Tanong ng duwende. O umaasa ka lang sa palakpakan nila? Natahimik si Lando. Sa unang pagkakataon, nasaktan siya dahil may katotohanan ang sinabi. Kung sasali ka ulit, sabi ng duwende, may babayaran ka. Nanlaki ang mata ni Lando. Akala ko hindi pera ang kapalit. Hindi, sagot ng duwende. Katahimikan. Ibig mong sabihin, simula sa laban na yan, paliwanag ng duwende, hindi ka na makakatulog ng mahimbing. Mananaginip ka ng mga laban, ng dugo, ng sigawan, ng mga matang puno ng kasakiman. Napaurong si Lando. Bakit ganun? Dahil habang tumataas ka, sabi ng duwende, mas lalapit ka sa dilim ng tao. Dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Maliwanag ang sabungan, parang pista ng mga anino. Malaki ang pustahan, mas malaki pa kaysa dati. Ramdam ni Lando ang bigat ng mga matang nakatutok sa kanya. Nang magsimula ang laban, agad na umangat ang tensyon. Mabilis si Tigre, matalas. Ngunit sa bawat hampas, parang may kirot na dumadaan sa dibdib ni Lando. Parang siya ang tinatamaan. Nanalo pa rin si Tigre. Sigawan, palakpakan, pera. Ngunit pag uwi ni Lando, hindi siya makatulog. Sa tuwing ipipikit niya ang mata, bumabalik ang tunog ng tuka, ang bagsik ng palakol ng tadhana sa ruweda. Nakita niya sa panaginip ang mga matang hindi kanya. Mga matang gutom sa panalo. Kinabukasan, maputla siya, tahimik. Napansin ng mga kapitbahay. Ayos ka lang ba, Lando? Tanong ng isa. Oo, sagot niya. Pero alam niyang nagsisinungaling siya. Sa ilalim ng balete,
Muli niyang hinarap ang duwende. Ganito pala ang kapalit, sabi ni Lando. Hindi pera, hindi bagay. Tumango ang duwende. Kapayapaan. Napatingin si Lando sa malayo. Hawak ang perang hindi na niya masyadong gusto. Sa sandaling iyon, naunawaan niya ang isang bagay. Ang tunay na laban ay hindi sa sabungan, kundi sa kung hanggang saan niya kayang ipagpalit ang sarili niyang katahimikan. Hindi na mabilang ni Lando kung ilang gabi na siyang hindi mahimbing ang tulog. Kapag pikit ang mata, sabungan ang bumubukas sa kanyang isipan. Sigawan, dugo at mga mukhang sabik sa panalo. Minsan, sa panaginip niya, siya mismo ang nasa gitna ng ruweda, walang takas, habang ang mga tao'y sumisigaw ng laban. Laban. Nagigising siyang pawis na pawis. Hinahabol ang hininga. Si Tigre naman ay nananatiling tahimik. Malakas pa rin. Buo ang katawan. Pero tila mas mapagmasid. Parang alam ng manok na may mali, na may bigat na pasan ang kanyang amo. Isang umaga, habang nililinis ni Lando ang kulungan, may lumapit na matandang babae. Si Aling Rosa, ang kilalang manggagamot sa baryo, at kilala rin sa pagiging tahimik at mapagmasid. Iba na ang aura mo, iho, sabi nito. Napatingin si Lando. Aura po. Tumango ang matanda. May aninong sumusunod sa iyo. Hindi masama, pero hindi rin payapa. Nanlamig ang batok ni Lando. Ano po ang ibig sabihin nun? Hindi sumagot si Aling Rosa. Sa halip, tumingin ito kay Tigre. Hindi lahat ng biyaya ay para sa paulit-ulit na paggamit, sabi niya bago umalis. Buong araw, umalingaw-ngaw sa isip ni Lando ang sinabi ng matanda. Nang gabing iyon, hindi na siya naghintay sa ilalim ng balete. Lumapit siya roon nang buo ang loob, parang may dapat linawin. Hanggang kailan? Diretsahang tanong niya nang magpakita ang duwende. Umiling ang duwende. Hanggang saan ang alin? Ang tulong mo, sagot ni Lando. At ang kapalit. Tahimik ang duwende. Lumakad ito palapit kay Tigre, na tila hindi man lang natakot. May hangganan ng biyaya, sabi nito. Hindi sa bilang ng panalo, kundi sa dahilan. Hindi ko maintindihan, amin ni Lando. Kapag ginagamit mo ang lakas para lang sa sarili, paliwanag ng duwende, palaging may kukunin kapalit. Pero kung may ibang dahilan, may ibang landas. Nag-isip si Lando. Ibig mong sabihin, tumigil na ako? Hindi, sagot ng duwende. Ibig kong sabihin, pumili ka. Kinabukasan, may dumating na mas mabigat na alok kaysa dati. Isang laban sa lungsod. Mas malaki ang pangalan, mas malaki ang pera, mas marami ang manunood. Kung manalo ka roon, sabi ni Don Mando, sigurado na ang kinabukasan mo. Tumingin si Lando sa kanyang mga kamay. Mga kamay na sanay sa pag-aalaga, hindi sa kasakiman. Sa gabi bago ang desisyon, umupo siya sa harap ng kulungan ni Tigre. Pagod ka na ba? Tanong niya sa manok. Tahimik si Tigre, ngunit lumapit ito at idinikit ang ulo sa tuhod ni Lando. Isang simpleng kilos, pero sapat para basagin ang loob niya. Hindi kita gagamitin, bulong niya. Hindi kita ibebenta sa kapalaran. Kinabukasan, humarap siya kay Don Mando. Hindi ako sasali, sabi niya. Nagulat ang lalaki. Sigurado ka? Sayang ang pagkakataon. Tumango si Lando. May mga bagay na mas mahalaga. Umalis si Don Mando na may halong inis at pagtataka. Sa ilalim ng balete, ngumiti ang duwende. Unang ngiting walang lihim. Ngayon mo lang nakita ang hangganan, sabi nito.
Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakatulog si Lando ng mahimbing. Ngunit sa kanyang panaginip, may isang tanong na hindi pa nasasagot. Talaga bang tapos na ang pagsubok o nagsisimula pa lamang ito? Tahimik ang mga sumunod na araw matapos tanggihan ni Lando ang alok ni Don Mando. Walang sigawan sa sabungan, walang kalansing ng pera, at walang mga matang nakamasid sa bawat galaw niya. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, bumagal ang takbo ng kanyang buhay. Ngunit kasabay ng katahimikan ay ang paglayo ng mga tao. Ang mga dating bumabati sa kanya ay biglang naging abala. Ang mga dating nagyayaya ng inuman ay hindi na siya tinatawag. Sa tindahan, ramdam niya ang mga bulungan. Umatras daw, sabi ng isa. Natakot siguro, dagdag ng isa pa. Hindi na sumasagot si Lando. Natutunan na niyang ang katahimikan ay minsang mas mabigat kaysa insulto. Sa likod bahay, mas inalagaan niya si Tigre. Hindi bilang panabong, kundi bilang kasama. Hinayaan niyang gumala ito sa lupa, maghukay, at tumilaok ng walang inaasahang laban. Ganito pala ang normal, bulong ni Lando habang pinapanood ang manok. Ngunit ang kapayapaan ay may sariling sugat. Unti-unting nauubos ang pera. Hindi na dumarating ang malalaking panalo. Ang pang-araw-araw na gastusin ay muling bumibigat sa balikat ni Lando. Minsan, napapatingin siya sa kulungan ni Tigre at sa anino ng balete sa di kalayuan. Isang gabi, muli siyang tinawag ng duwende. Huwag mong isipin na parusa ito, sabi nito, bago pa man magsalita si Lando. Hindi ko iniisip na parusa, sagot ni Lando. Pero masakit pa rin, tumango ang duwende. Ang pag-urong ay laging may sugat, pero mas malalim ang sugat ng pananatili sa maling landas. Napabuntong hininga si Lando. Paano kung mali ang pinili ko? Ngumiti ang duwende, malungkot ngunit matatag. Ang maling desisyon ay yaong pinili dahil sa takot, hindi dahil sa konsensya. Tahimik silang dalawa. Sa katahimikang iyon, unang napansin ni Lando ang pagbabago sa duwende. Tila mas mahina ang liwanag nito, mas payat ang anyo. May epekto ba sa iyo ang desisyon ko? Tanong niya. Tumingin ang duwende sa kanya. Habang mas pinipili mo ang sarili mong loob kaysa sa pansariling pakinabang, mas kaunti ang dahilan kong manatili. Nanlaki ang mata ni Lando. Ibig mong sabihin, mawawala ka? Hindi agad, sagot ng duwende. Pero ang pagkakaibigan namin ay hindi para sa habang buhay, para lang sa paggising. Kinabukasan, dumating ang isang batang umiiyak sa harap ng bahay ni Lando. Anak ng kapitbahay. May sakit ang ama at wala silang pera para sa gamot. Napatingin si Lando sa natitirang pera sa kanyang panyo. Hindi ito marami. Hindi ito sapat para sa kinabukasan. Ngunit sapat ito para sa ngayon. Ibinigay niya ang pera nang walang pag-aatubili. Nang gabing iyon, muling nagpakita ang duwende. Mas malinaw, mas buo. Iyan ang dahilan, sabi nito. Ano? Tanong ni Lando. Kung bakit minsan kailangang umatras, sagot ng duwende. Para may maibigay ka sa tamang oras. Sa gabing iyon, muling nanaginip si Lando, ngunit hindi na ng sabungan. Nanaginip siya ng bukirin, ng tahimik na umaga, at ng manok na tumitilaok hindi para sa laban, kundi para sa bagong araw. Pagmulat niya, alam niyang may darating pang mas mabigat na pagsubok. Dahil ang mundo ay bihirang pumayag na ang isang taong minsang
na silaw sa kapangyarihan ay basta na lang lalayo nang walang kapalit. Isang umaga, nagising si Lando sa tunog ng mga yabag sa labas ng kanyang bahay. Hindi ito ang karaniwang hakbang ng kapitbahay o dumadaang kalabaw. Mabibigat, madiin, at parang may galit na dala. Paglabas niya, bumungad sa kanya ang tatlong lalaki. Kilala niya ang mga ito, mga tauhan ni Don Mando. Hindi sila nakangiti. "Hinahanap ka," sabi ng pinakamalaki sa kanila. "Bakit?" mahinahong tanong ni Lando kahit kumakabog ang dibdib niya. "May utang ka," sagot ng isa. "Hindi sa pera." Nanlamig ang sikmura ni Lando. "Wala akong pinangako." Ngumisi ang lalaki. "May panalo kang hindi tinapos." Dinala siya ng mga ito sa isang lumang bodega sa labas ng bayan. Doon naghihintay si Don Mando. Nakaupo sa isang bangko. Hawak ang sigarilyo. "Sayang ka," sabi nito. "May talento ka at sinayang mo." Hindi sumagot si Lando. "Hindi ka pwedeng basta umatras," dugtong ni Don Mando. "Maraming umasa sa panalo mo. Maraming tumaya dahil sayo." "Hindi ko sila pinilit," sagot ni Lando. Tumayo si Don Mando. "Pero ikaw ang simbolo, at ang simbolo hindi basta tinatapon." Sa gabing iyon, muli niyang hinanap ang duwende, ngunit hindi ito nagpakita. Mag-isa si Lando sa gitna ng panganib. Kinabukasan, kumalat ang balita. May malaking laban sa lungsod at ang pangalan ni Lando ay binubulong. May kasamang pananakot. "Kapag hindi ka sumali," babala ni Don Mando, "may mawawala sa'yo." Umuwi si Lando na mabigat ang loob. Umupo siya sa harap ng kulungan ni Tigre. "Pasensya ka na," bulong niya. "Nadamay ka pa." Biglang may malamig na hangin na dumaan. Sa wakas, nagpakita ang duwende. Ngunit ang anyo nito'y iba na. Mas maliit, mas maputla. "Hindi na ako pwedeng makialam," sabi nito. "Bakit?" halos maiyak na tanong ni Lando. "Dahil ang aninong bumabalik sa iyo ay gawa ng tao," sagot ng duwende. "At may mga laban na hindi tinutulungan ng mahika." Tumahimik si Lando. "Ano ang gagawin ko?" Tumingin ang duwende kay Tigre. "Harapin mo, pero hindi sa paraang inaasahan nila." Dumating ang araw ng laban. Puno ang sabungan. Hinihintay ng lahat ang pagpasok ni Lando. Pumasok siya. Walang dala si Tigre. Nagkagulo ang mga tao. "Nasaan ang manok?" sigaw ng ilan. Humarap si Lando sa gitna ng ruweda. "Hindi ako lalaban," malakas niyang sabi. "At hindi ko ibibigay ang manok ko sa kasakiman ni Numan." Sumiklab ang galit. Lumapit si Don Mando. "Handa ka bang magbayad?" tanong nito. Tumango si Lando. Kung ito ang kailangan para matapos. Sa sandaling iyon, may kakaibang katahimikang bumalot sa lugar. May mga taong napayuko, may mga umalis. Hindi lahat ng laban ay nananalo sa sigawan. Nang gabing iyon, bumalik si Lando sa ilalim ng balete. Naroon ang duwende. Halos anino na lamang. "Pinili mo ang pinakamahirap," sabi nito. "Pero tama," sagot ni Lando. Ngumiti ang duwende. "Kung ganon, handa ka na sa huling pagsubok." Pagkatapos ng nangyaring pagtanggi ni Lando sa sabungan, nagbago ang tono ng bayan. Hindi na galit ang nangingibabaw, kundi takot. Ang pangalan niya ay binabanggit ng pabulong, na para bang may sumpang kalakip. Hindi na siya ginulo ni Don Mando. Hindi rin siya tinakot. At yun ang mas nakakatakot. Isang gabi,
Habang pinapakain ni Lando si Tigre, may dumating na sobre. Walang pangalan, walang marka. Nasa loob nito ang isang susi at isang pirasong papel. Hating gabi, lumang bahay sa ilog. Napaupo si Lando. Alam niyang bitag iyon, pero alam din niyang hindi siya pwedeng umiwas. Sa ilalim ng balete, naghihintay ang duwende. Halos malinaw na ang anyo, parang liwanag na lang na may hugis. Ito na ba ang huli? Tanong ni Lando. Oo, sagot ng duwende. Hindi laban, alok. Huwag mo akong iwan, pakiusap ni Lando. Hindi kita iniiwan, mahinahong sagot ng duwende. Inaabot lang kita hanggang dito. Hating gabi, naroon si Lando sa lumang bahay sa tabi ng ilog. Nandoon si Don Mando, mag-isa, walang bantay. Umupo ka, sabi nito. Sa mesa, may kontrata, may halaga. Mas malaki kaysa lahat ng napanalunan ni Lando sa buong buhay niya. Isang laban, sabi ni Don Mando. Huling-huli, pagkatapos nito malaya ka. Tahimik si Lando. At si Tigre, ngumiti si Don Mando. Mananalo siya, sigurado, pero hindi siya babalik sa'yo. Nanikip ang dibdib ni Lando. Bakit ako? Tanong niya. Dahil ikaw ang patunay, sagot ni Don Mando, na may mga taong kayang gawing ginto ang karahasan kung sapat ang disiplina. Tumayo si Lando. Hindi ginto ang hinahanap ko. Napatawa si Don Mando. Lahat ng tao may presyo. Tahimik ang paligid. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lando ang presensya ng duwende. Mahina pero nariyan. Kung pipirma ka, bulong nito sa hangin. Hindi mo na ako makikita. Tumingin si Lando sa kontrata, sa susi, sa ilog na tahimik na dumadaloy sa labas. Naalala niya ang mga gabing gutom, ang unang panalo, ang mga panaginip na puno ng dugo, at ang umagang payapa matapos siyang umatras. Pinunit niya ang kontrata. Tahimik si Don Mando. Walang galit, walang sigaw. Tapos na pala, sabi nito. Mas matibay ka kaysa inaakala ko. Umalis si Lando nang walang lingon-lingon. Sa ilalim ng balete, naghihintay ang duwende, ngumiti, kahit halos maglaho na. Ito ang huling alok, sabi nito. At pinili mo. Salamat, sabi ni Lando. Sa lahat, tumango ang duwende. Sa umaga may mawawala, pero may ipapalit ang mundo. Pagsikat ng araw, nagising si Lando na may kakaibang pakiramdam. Parang may nawala, kahit hindi niya agad matukoy kung ano. Tahimik ang paligid, walang kuliglig, walang malamig na ihip ng hangin mula sa balete. Bumangon siya at agad nagtungo sa likod bahay. Nandoon pa si Tigre, buhay, malakas, at payapang tumitilaok. Ngunit may kakaiba. Wala na ang ningning sa mga mata nito. Wala na ang bigat ng presensya. Isa na lamang itong manok. Hindi panalo, hindi talo. Sapat lang. Lumunok si Lando. Ayos lang, bulong niya. Mas okay ito. Lumapit siya sa balete. Tahimik. Walang duwende. Walang anino. Walang tinig. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, tuluyan na siyang nag-iisa. Lumipas ang mga araw. Bumalik si Lando sa simpleng pamumuhay. Nagtanim ng gulay. Nag-alaga ng manok. Hindi para sa laban, kundi para sa itlog at pagkain. Hindi marangya, pero hindi ring gutom. Unti-unting nagbago ang tingin ng mga tao sa kanya. Hindi na siya kinatatakutan. Hindi na rin hinahabol. Matibay ka pala, sabi ni Aling Rosa isang hapon. Iilan lang ang bumibitaw kapag nandyan na ang kapangyarihan. Ngumiti
si Lando. May tumulong po sa akin. Tumango ang matanda. Alam ko, isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng bahay, may batang lumapit. Kuya Lando, sabi nito, pwede po ba kayong magturo mag-alaga ng manok? Napatingin si Lando. Ngumiti siya, isang nangiting payapa. Pwede, sagot niya, pero hindi pang sabong. Tumawa ang bata. Sa ilalim ng balete, may isang sandaling umihip ang hangin. Banayad, pamilyar. Napatingin si Lando roon. Walang nakita, pero may naramdaman. At alam niyang sapat na iyon. Lumipas ang mga taon, at ang baryo ng San Isidro ay nagbago. Hindi dahil sa isang malaking sabong, kundi dahil sa mga maliliit na desisyong piniling maging tama. Si Lando ay hindi na tinatawag na sabonghero. Sa halip, kilala na siya bilang tagapagturo ng pag-aalaga. Sa likod ng kanyang bahay, may maliit na kulungan, hindi para sa laban, kundi para sa buhay. Doon niya tinuturuan ang mga bata at ilang matatanda kung paano alagaan ang manok nang may malasakit. Hindi dahat. Si Tigre ay tumanda. Hindi naging alamat ng sabungan, ngunit naging simbolo ng pagpili. Hanggang sa huli, namatay ito hindi sa ruweda, kundi sa ilalim ng araw. Payapa. Isang hapon, habang pinapanood ni Lando ang mga batang naglalaro, lumapit si Aling Rosa. Tapos na ang ikot mo, sabi ng matanda. Ngumiti si Lando. Hindi po, nag-iba lang. Sa gabing iyon, umupo siya sa ilalim ng balete. Hindi para humiling, kundi para magpasalamat. Tahimik ang paligid. Ngunit sa isang iglap, may mahinang tinig sa hangin. Pamilyar, banayad. Hindi lahat ng panalo ay ipinapakita. Napangiti si Lando. Hindi na siya lumingon. Hindi na niya kailangan. Sa kanyang dibdib, may kapayapaang hindi kailanman nabibili. Hindi natataya at hindi nawawala kahit kanino pa manalo ang mundo. At doon nagtapos ang alamat ng isang sabongerong may kaibigang duwende. Hindi bilang kwento ng swerte, kundi bilang kwento ng pagpili. Ang kwento ay umiikot sa buhay ni Lando. Isang mahirap, ngunit masipag na sabongero sa baryo ng San Isidro. Sa kabila ng kanyang tiyaga, madalas siyang talunin ng kapalaran sa sabungan. Isang gabi, sa ilalim ng punong balete, nakilala niya ang isang duwende na nagbigay sa kanya ng mahiwagang tulong, isang biyayang magpapapanalo sa kanyang manok na si Tigre, kapalit ng pangakong hindi siya magiging sakim. Sa simula, ginamit ni Lando ang biyaya ng maingat. Nanalo siya sa mga laban at unti-unting umangat sa buhay. Ngunit habang dumarami ang panalo, dumarami rin ang tukso, malalaking pustahan, impluwensya ng makapangyarihang tao at papuri ng bayan. Kasabay nito, unti-unti ring nawawala ang kanyang kapayapaan, bangungot, takot at bigat sa konsensya. Nang dumating ang sandaling kailangan niyang pumili sa pagitan ng kasakiman at katahimikan, pinili ni Lando ang umatras. Tinanggihan niya ang malalaking laban, kahit kapalit nito ang pagbabalik ng kahirapan at panganib mula sa mga taong nalugi sa kanyang pagtalikod. Sa huli, tinanggihan niya ang huling alok na magdadala sana sa kanya ng malaking yaman, kapalit ng pagkawala ng kanyang manok at sarili. Dahil dito, nawala ang mahiwagang tulong ng duwende, ngunit kapalit nito ay kapayapaan, kalayaan, at isang payak ngunit marangal na buhay. Hindi naging alamat si Lando,
bilang pinakamagaling na sabongero, kundi bilang taong marunong tumigil, pumili at magbago. Wakas,